Yo, mga Joporms, it's your boy Jerome Porma at welcome muli sa aking Collectibles channel. Sa video natin ngayon, one of my main series na kinokolek ang mga paborito, no? None other than Mega Man by Kotobukiya, plastic model or model kit. Yun yung mga term dito, yung mga kataga dito. No? So, magkaroon tayo ng quick unboxing, okay? And then, hindi ako building or yung paggawa ng model kit na content, no? Not now. Iniisip ko siguro sa future, but hindi ako nakaplano ngayon na maggawa ng mismong pag-build ng plastic model. So mangyayari pagkatapos natin i-quit unbox ay diretso na ako sa so ikakat ko yon, then diretso tayo sa pag-review. Basta not in the next months kasi hindi ko talaga nakaplano yun. But for now, so ito yung package niya. Okay, kita naman. Okay, ganito yung package niya. Then pakita natin ng mabilis yung harap, taas, likod. Okay, dalawang gilid, then mag-unbox tayo. Okay, sa box, sa mga hindi familiar or ng with Kotobukiya, so ganito siya. Harap niya, no? Bali dito, cartoonized pa talaga. Okay. Tapos same din yung art niya sa taas. Ganyan yung tsura niya. Taas yan. Okay. Ganun din sa baba. Bali, cartoonized pa. Okay. Pero pagdating sa dalawang gilid, unahin natin yung left. Kasi nandito yung full art niya talaga kapag buo na siya. Yan yung actual figure. Yan. Ganyan siya kaganda. Okay. Bali, ito yung left. Tapos pag sa right, nandito yung details na ni Kotobukiya. Also then, highlighted dito yung face plates or basta sa ulong part. Okay. Yan. Yan yung box. Okay, so i-unbox ko na siya, no? Tingnan lang natin ang itsura. Okay. Gilid muna natin ito. Meron siya, so ganito yung kadami. Japorms, ganyan kasya kakapal. Okay. Madami-dami agad. Tingnan na lang natin yung total ng plastics. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, effects. Tapos plastic sa mga face plates. Okay. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Over ng 12 plastics, and ang pinakamahalaga sa lahat or isa sa mga mahalaga dito ay ang manual. Okay, manual. So, ito siya, harap. Okay. Bale, cartoonized art. Okay, then likod. Ito yung mismong actual or actual na built na. Okay, harap likod ng Mega Man 11 figure, Kotobukiya. Okay? Tapos may napansin ako, may nalalag about dito sa bandang page 2. Ayan, binalik ko lang. I don't know kung para saan to. Kasi ngayon lang din ako nakapagbukas ng recent na plastic figure ng Kotobukiya. I don't know kung ako authenticator ba to or what. Pero yan siya. Gilid lang muna natin. And mabilis. Kung paano siya binubuo ng manual. No? Ganito siya. Ganyan yan. Binubuklat isa-isa. Okay. Paano siya buuin hanggang forward tayo siguro hanggang dulo. May art din niya na colorized yung dulo. Ayan. So art din yung dito niya. Ayan. Which is sobrang ganda dito. Okay. So, yan. Proceed na tayo sa pagbuo. Cut na ako. Then review tayo. Okay. Yan. Buo na siya. Sa oras, inaabot ako ng 3.5 hours. Pero medyo may mga error pa ako no, sa pagkabit dun sa kamay and binte. Kaya kung medyo mahusay-husay yung bubuo and yun nga, walang error, kaya ng less than or minus 1 hour pa yun. No? So, mahina talaga to sa 2.5 hours sa tingin ko. Sa mga nakikita kong dalawang reviews sa online, I think ganun nga sila. Mahina sila sa 3 hours nakabuo. So, kung mahusay na mahusay, tingin ko 2.5 hours kaya. Pero, averagely, 3 to 4 hours talaga siya mabuo. No?
Then, ito, pinost ko na siya nung naka-slide. So, kasama ng effect ng parang sa shot and buster shot, and ito yung sa slide. No? So, ito kasi isa sa classic na skill na kayang gawin ng Mega Man. No? Slide, syempre, and jump. Pero, slide is very cool. Maganda na nagagawa ng figure ito. Kasama pa yung effect talaga ng na parang may mga dumi-dumi kasi nga may agility na nangyayari, so nag-slide siya. Prior pa sa Mega Man X, no, na naging dash dito sa classic Mega Man games, or etong naka Mega Man pa lang siya. Hindi kasi siya known as X dito pag sa ganitong series Mega Man, nag-slide talaga siya with pushing down button and jump, yung mag-slide siya kasi may mga terrain din talaga, or ano ba, parang stages or place na kailangan slide ang gawin para ka makalusot. Yan. Okay, mga Japorms, info lang. Etong mismong flight stand, okay, hindi yan kasama po sa mismong package. Kaya pag etong effect na to, so syempre ito lang yung kasama, no, yung plastic effect, then Mega Man mismo. Pero etong mismo parang yung magpipin sa kanya dun sa likod ng mga figure, which ganyan naman sa lahat ng Kotobukiya, no. Yung mismong flight stand, hiwalay po yan. So meron lang ako talaga na kopya. Ang pinakatawag kasi dyan, MSG stand or base flight stand. I don't know the letter S pa. Naalala ko, yung M, syempre modeling. I cannot really recall yung letter S. Tas goods. So, ngayon parang tanggalin ko siya, no? Sample natin. Hindi yan kasama talaga. Okay. Tanggalin natin. Yan. Okay. So, nakaslide na si Mega Man. Ayan. Ito lang yung kasama talaga. Okay, yung dalawang plastic effects na to. Yan, nandyan na yan sa package. Okay, pero ito mismo ay hindi yan kasama, ha. Kailangan nyo pong bumili niya ng hiwalay. Bale, ito yan tinanggal ko lang siya. Ito yung pagkakabitan niya nito. Okay, tapos hindi ko na lang nadala yung stand, pero yan, ganyan siya. Okay, so hiwalay talaga siya. Bibili nyo siya ng separate piece. Okay, para mahina na ata po sa 400 to 500 ngayon to. Pero kumbaga, dahil naka-ready ako, ito yung ginawa kong sample para magawa ko rin yung pose ng etong naka-sliding. Okay, mismong review na tayo, mga Japorms. Ito, isang ikot lang muna, no. Pakita natin ano yung tsura kapag mismong nakatayo lang. Okay, yan. So, ganyan siya. Alright. So, ayan, mga Japorms. Siguro unahin ko na yung difficulty. Sa difficulty, masabi ko na, yun, di ba nabanggit ko nga na medyo nalito-lito ako. So, subjective itong rating ko na to. Masabi ko na out of 10 ay 6.5 or 7, mga ganon. Dahil, may mga ibang parte na dito ko lang na-experience na nakabuo na naman ako. So, sa first video natin, no, nakabuo ko ng Rokusho, Medabots. So, medyo ibang klase rin yon. Tapos, mamaya i-compara natin sa style. Isang Mega Man X series naman, yung second armor. Ayan. Baka sa iba, madalian pa sila. Pero ako kahit pa paano, medyo tricky pa rin dun sa ibang parte. Lalo na yun yan. Gano'n naman kadalasan sa kamay. Tsaka yung mga limbs, kumbaga paa. Tapos, katawan, kung paano sila nagko-connect doon, yung mga joints nila. Yung tricky talaga pag bumubuo naman sa plastic model na ganitong at least human type pa rin. Ayan, ganun siya. Okay, mga Japorms, ayan, height check. So, ang mahiwaga nating ruler, kung tama yung tindig ni Mega Man, so tinutuunan ko ng
yung sa taas ng ruler, tapos medyo in-adjust ko yung ilaw. Baka kasi parang di kita kanina. Pero ayan. Dapat medyo pantay din to, ewan ko. Baka namamali lang yung pagkalagay ko. Pero ayan. So, ito yung siya, no? Sa diretso niya, ito yung 50 inch. No, nasa eye level lang niya yung 50 inch. Mga ano siya, ayan. Dito sagad, mga 5.5. Okay. Pero 6 inch scale pa rin naman tayo. So, ayan. Okay siya pagkumpara din ata kay Mega Man, which makikita natin mamaya. Ayan. 5.5 pulgada pag nakatayo sagad. Okay, further review. Maliban sa mga accessories, no? Kasi as mapakita ko naman next, kamay, tapos yung another klase ng helmet or ulo, which ano na siya, kumbaga may buhok. Okay, tapos yun na, and yung naka-buster mode. So dito sa ginawang style kay Mega Man 11 compared, meron pa nga rin palang Mega Man X no? Pero hindi ko pa nabubuo yung X Yun, sa experience ko dito kay Mega Man X Second Armor, na ipagkumpara rin mamaya natin yung style. Nagustuhan ko pa rin yung yung style nung sa paa, pati yung sa tenga, na kumbaga sa totoong art ay siya, no, pa salamin na translucent, which pag dito yung tenga niya ay yung kulay pula. Ayan, plastic pa rin naman yan, mga Japorms, pero kumbaga dito, ayan, magandang ginawa nila. Hiwalay talagang piraso nga yan, no, na parte. Same sa kaliwa. Ayan, ganyan yan, di ba? Ang ganda din yan. Ito yung nagpapa-elegante sa kanya rin, kahit pa paano. Okay, tapos pati sa paa, yung dalawang paahan din. Ayan, ganyan din siya. So, meron siyang translucent na plastic na, yun nga, para pag sa totoong art or mismong character niya ay glass siya. Sumunod, parang hindi kagandahan, pero yung pala siya ay etong yung sa mismong cowl niya, or ano ba to, di ba, parang yung kwelyuhan, hindi pala siya mismong nakakabit. Sinasabit lang siya, kaya pag napansin niya ay nagagalaw-galaw siya. Na ilapit natin. Okay, so hindi talaga siya nadikit or may pangsabit. Nagagalaw lang siya. Ayan, no, parang kite. Ayan. Ayan. Tingnan ko kung masyadong kita ba sa camera. Ayan, no? Diba, lutang lang siya. Okay, so, yan. Ito yung medyo off sa akin, pero ganun pala talaga siya. So, yan. Forma lang. Isa sa mga natuklasan natin sa pagbuo. Then, sumunod na ay yung, ewan ko, meron akong difficulty pagdating sa pagbuo ng chest. Kasi itong mismong tiyan sa dibdib, hiwalay pa yan. So, pakita natin yung hindi ko masyadong madikit talaga itong chest part. So, tanggalin muna natin yung ulo. So, by the way, pag tinanggal yung ulo, depende sa paano siya maghiwalay Pero, ganito rin siya. Check nyo na lang kung paano rin siya nabubuo, no? Ayun. So, ayan, oh. May gap na, ewan ko, hindi, kahit anong gawin kong diin na, ayaw niyang masyadong dumikit talaga. So, ewan ko, ito na yung pinakadikit na mangyayari, kasi bubuka naman yung ilalim kapag hindi ko, or kung kapag pinwersa ko, pagdikitin. So, ewan ko, ganyan na lang siya. Yan, ganyan, no? Ewan ko kung may mali ba ako, pero parang mahirap na dito itanggalin to, kasi baka magbasag-basag na yung mismong mga lock. So, hindi ko na siya ginawa. Pero yan, ito yung na-expect ko sa akin. Ewan ko na lang sa iba pa. Paki-comment na lang kung okay naman dito, or tulungan nyo ako ano bang dapat gawin dito. Okay, accessories sa mukha. Ito, gawin ko, paghatiin natin. 4 kasi yung klase ng mukha, no? So, may 3 pang natitira. Gawin ko yung sumunod ay nakalagay pa rin sa helmet. Tapos, yung huling 2, kasama na yung alternative na ulo. Which, yung style niya ay
labas yung buhok niya, wala siyang helmet. Okay, so yan, diretso lang yung mukha. So, kumbaga pwedeng sabihin natin seryoso na, no? Okay, gawin kong kasunod. Ayan, medyo labas na yung ngipin, o parang galit na. Tapos nakatingin sa kaliwa. Ayan yung pangalawa. Okay, ito, pangatlo. So, yan na. Sinabi ko yung papalitan din natin yung style na wala siyang helmet and ngayon buhok na siya. Tapos, pangatlong faceplate o mukha na accessories ay nakatingin sa kanan tapos medyo nakangiti na pero hindi labas yung ngipin. Yan. Then, ito, panghuli, yung kanina na, yung nakaslide. So, yung mukha niya ay medyo dilat pero nakatingin din sa kanan tapos ay nakanganga. Yan. So, ayan na yung lahat ng accessories sa mukha, pati yung alternative na ulo na hindi naka-helmet. Yan, labas yung buhok. Okay, pangalawa sa huli ng mga accessories, mga alternative o pampalit na kamay. Yung ginawa ko from kaliwa, ito ay medyo nakabukas na, relax na, pero sakto lang. Tapos ito mas bukas ng kumpara dito. I mean, mas bukas. Pero ito yung mismong na talaga din, sabihin din nga natin, parang pwedeng masabing pag tumatakbo. So, mas open siya. Ayan din yung etong kanan na kamay, yung ginawa nating pang style nung sa nag-slide. Pero yung kaliwa kasi yung sarado yung kamay. So, ayan. 3 sets or 3 pairs na alternative hands na accessories dito kay Mega Man 11. Okay, last na accessories. Sinama ko na dito yung kamay din. Pero kamay naman kasi siya, no? Pero dahil connected siya dito sa mismong buster na accessories pinaka sa kanan, ay sinama ko siya dito. So, unahin ko na muna yung buster na bago ipaliwanag yung effect ng dalawa. So, ayan. Pag dito sa buster, ayan, maganda rin dito. Nandito yung, meron din yung pulang translucent na plastic. Ayan. Kaya, kumbaga, pag sa art din is, ayan, baka glass din talaga to. No? Tapos, meron pa siyang plastic dito na, ayan, hindi lang ako. So, ganyan na siya. Kakabit lang. May pinakalimit, tapos kabitan niya dito. Okay. So, ito yung itsura ng buster na kamay. Pang alternative na kamay din. At tanggalin ko na lang. Then, etong dalawa na to, okay, so hindi ko na muna tinanggal yung pinagkabitan ng point kanina para sa slide effect. O yung basta yung mismong pin ng flight stand natin or base stand. Pero, i-demo ko din. Ito na lang is, so, lapitan natin. So, ganyan yung itsura niya. Dalawang piece naman yan nakakatiyan sa gitna para nga mapalitan to kasi pwedeng ikabit naman yung isa as gagawin ko rin namang isa sa mga display pic mamaya na naka-buster mode pero ayan, ganyan siya. Okay. As, tanggalin na natin. Tutok na lang natin mismo yung buster effect. So, ganito naman yung buster effect. So, katulad din ng mga ibang Mega Man X figures. Hindi ko alam kung kasama kasi si Mega Man. Hindi ko kabisado pa si Mega Man X. So, ganyan siya. Okay. Then, ayan, may kalang naman yan. May pinaka-hook din dito. Yun yung ipampapalit mo dun sa kanina pinagkabitan nga, no? Stand dun sa pin para yung nag-slide yung style. Which, ayan, in a while, ipakita natin. Pero, ayan na. Ayan na yung mga accessories and overall yung figure. So, yan, mga Japon. Okay, bago yung closing remarks natin, yung rating ko sa figure na to, ayan, ito na yung nabanggit ko kanina na yung pagkumpara ng style niya ni Mega Man 11 sa mga Mega Man X armors or style. Okay? Kumbaga form. So, pag nakita nyo, siguro unahin natin. Sa paa halos pantay pa yun, hanggang pumunta dun sa may dulo nung mismong boots niya. Pero kay Mega Man X, mataas-taas pa. Okay. Then, yung mismong kabitan ng, ano ba to, hita or binte, o basta kung ano man dito, mataas-taas pa pagdating sa X. Pero kay Mega Man 11 or Mega Man, hindi pa siya eh. Then, halos dikit siguro dahil nga mataas naman to. Then, dito kumbaga mababa pa siya. So, expected, medyo mababa rin yung hanggang kabitan ng or sa mismong chest, hanggang ikabit yung leeg and ulo.
Ayan, no? Mas mataas pa rin talaga dito. Nga lang, nagkatalo na rin talaga sa style ng ulo. Sa kamay, pares pa eh. Pares talaga ng size. Okay, kahit yung mga bandang dito na, nasa may bracer or anklet pa rin bang style yan. Pero diba, kumbaga, glove pa rin yan eh. Yes, balikat, halos gano'n. Pero yung ulo talaga yung nagkatalo. Kumbaga, sa scaling, pareho. Pero, sa tingin ko naman dahil si Mega Man parang baka mas bata talaga siya pagdating sa parang sa storya or kahit talaga sa laro. Pantay na lang sila pero dapat, di ba, mas maliit siya, ginawa, parang solid na figure talaga siya. Pinalaki na lang talaga yung ulo para maging, mamaya, idudikit natin si Hirokusho sa Medabots. At least, ano siya, literal, actual, almost 6 inch nga. No? Pero, pag tinabi mo na sa Mega Man series, hindi siya magiging kumbaga totoo sa mismong pagpantay kay Mega Man X. Sa tingin ko kasi dapat talaga mas maliit naman si Mega Man lang or compared kay Rockman X. Pero yan, ganyan siya. Mas malaki yung ulo, so pros and cons, yun nga, baka pag tinabi mo na siya sa ibang figure, si Mega Man 11, hindi na siya kinda okay dahil nga hindi magiging totoo yung scaling sa actual kumpara mo sa mga sa totoong height niya, di ba? Tapos kumpara mo sa ibang character, sa ibang figures. Pero pag solo lang, mas maganda siyang ipang photo dahil nga mas solid, malaki yung ulo. Okay? Kumpara sa Mega Man X na style or form na ginawa nila dito sa plastic figure. Tapos yung itabi na lang din natin ng mabilis kasi same Kotobukiya si kay Hirokusho, pagdikitin lang din natin or isama natin sa picture ngayon kasi bit-bit natin siya. Kung paano rin close ba yung laki ng ulo niya kay Mega Man 11. Tingnan na natin. So, ito, Medabots no Hirokusho, no? Ayan. Halos pareho yung laki nga ng ulo. Okay? Sa ulo lang. Nakikita ko rin dito sa actual. Pero, yung katawan niya, bahagya pa mas mataas pa yung, hindi rin eh. Halos pares na talaga sila. So, dito yan. Sa tingin ko, pares sila ng mismong scaling or kung paano man ginagawa ni Kotobukiya yung style nito. Pero ayan, dikit siya kay Medabots. At least dito sa parang may mga Gen 1 na Medabots. Meron din ako Metal pero hindi ko pa siya buo eh. Tapos meron na rin ako ng Fancy Il babasa doon. Hindi ko siya nabubuo. And si Cross Messiah. Pero ayan, ganyan na siya ngayon. So, kumparahan mo doon sa, ito na yung tatlo kong kinokollect pagdating sa Kotobukiya. Okay, Medabots. Tapos Mega Man X series, meron din naman Mega Man 11 XA. Pero sa tingin ko, ganito yung style ng pagpapantay siya dito. Ganito kalaki yung mukha, ganyan din kalaki yung helmet. Then ito, latest release nila, Mega Man 11. Wala na ata siguro pang isusunod dito or baka kulayan na lang nila. Nagkaroon ng, for info lang, may bagong pre-order na ngayon. Up si Kotobukiya plastic model din Mega Man. Pero sa Mega Man XA series siya, so si Roll. So yun, pang dagdag info lang pero yung baga and yan, mas latest wala, so second latest and then ayan, labas na for pre-order which na teaser na naman din dati yon or nagkaroon na siya prototype dati, ngayon may kulay na, wala pang kulay dati. Mega Man X series naman, Falcon, the last armor para ibigay sa at least PlayStation 2 kasi hindi ko alam kung legit pa ba yung Mega Man X7 pero hanggang X6 nalabas na nila si Blade, naunahan pa ni Blade si X6 si Falcon na a-achieve sa X5. So yan, okay. Final remarks tayo. Okay, rating. Yun pala, no? For info, hindi ko pa pata nabanggit or basabi ko lang din na para lang sa video na to, hindi na kayo mag-search. Etong si Mega Man 11 ay recent pa to, kung usapang recent pa rin, release kasi ito na naman ata talaga isang official Capcom game na ni-release by 2018. Alam ko 2018 to dahil nalaro ko pa to sa Steam. So pagka-release ng 2018. So PS4 and Steam and I think may Xbox din naman, no? Pero ayun siya. So ito talaga yung kung hindi man directly, ito yung latest na proper Capcom Mega Man game
So, at least one of the recent pa rin siya. I'll give this a 9 out of 10 rating. Okay? Although, pagdating naman dito kasi kay Kotobukiya, yung Zero Kusho, and though matagal nang mo style Zero Kusho or gawa Zero Kusho release 2011, 2012 pa ata yun. Pero yung mga recent, Mega Man X and even si Mega Man X.exe na version, pagdating sa posability talaga, same with this one, ay lalo na sa kamay. So, checkin natin. Katulad na sa mga plastic action figure or kahit hindi pa plastic, no, pagdating sa kamay, yung double elbow, no, meron, nagagawa rin talaga siya dito. So, itaas lang natin na yan. Kaya niya lang gawin na pa, ayan, nagdo-double elbow joint na rin siya. Okay? Tapos kung paa, nagdo-double ni na rin yan. So, kung posability sa posability rin talaga ang usapan para mapunta sa rating, mataas din talaga siya. So, ayan. Ito yung kinaganda rin ni Kotobukiya sa mga recent plamo nila, model kit nila. Kasi nga, pagdating sa joint, solid din naman siya. Isin lang natin. Okay, pero ayun. Malaking points na rin kung talagang posability or articulation, okay, ng plastic figure or specific dito sa figure na to para mabigyan natin siya ng 9 out of 10 for me, subjectively. Okay? Na nire-rate to. And ano pa ba? Oh, ayan. Makita nyo naman, dagdagan na lang natin ng mga pictures pa mamaya. Okay, in a bit. Pero ito na siya, Mega Man 11. Alright mga Joporms, yun muna sa video na to. Salamat sa pag-standby sa channel ko at sa panonood. Sa patuloy niyo pagsuporta sa channel ko para makagawa pa tayo ng maraming collections, reviews, unboxing, and showcasing. Dahil marami pa ako naiisip na isusunod, no? Ay, unang-una, kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, paki-subscribe na po. And pangalawa, paki-like yung videos natin. Paki-like tong video na to, and bilang pangalawa pa lang, no? And yung unang-unang video natin. Yun lang. Kita-kits sa susunod na video. Bye-bye!